Diba? Hindi daw sinabi sa tao kung saan napunta ang 18 billion. Pukin ang ina mo, Sam Versosa, bungol ka ba? Every week si Yorme, nung mayor si Yorme, nag-a-update, may balita si Yorme. Ikaw ang tanong, ngayon ka namimigay na kung saan eleksyon at kailangan mo ng boto. Nung pandemic na kailangan ng Manilenyo ng pagkain, kailangan ng Manilenyo ng ayuda, ni Anino, ni Bulbul, ni Sam Versosa, walang lumabas. Di ba? Oh, at take note, Congress at that time. Congressman ka nung time na yun. Sasabihin mo, yung 18 billion, inutang nila, binenta nila ang ari-arian ng Maynila. Saan napunta? Hindi sinabi sa tao. Ikaw nga, nung panahon ng pandemya, wala ka, hindi ka nga namin kilala. Ngayon ka lang lumabas, taga Maynila ka pala. Di ba? Oh, ang tanong kung talagang gusto mong tumulong nung pandemya, dapat lumabas ka. Ngayon ka lang lumabas sa Maynila, hindi ka nga namin alam na taga Sampalo ka pala. Di ba? Tanong ngayon, naging congressman ka pala eh. O ang tanong, anong naipasa mong batas bilang congressman ka? Wala rin. Di ba? Kaya paano pa pag naging mayor ka? Anong magagawa mo sa Maynila? Nung congressman ka, ni isang batas wala kang naipasa. Paano pa pag naging mayor ka? Anong gagawin mo sa Maynila? Puro kickback? Wag kami. Yorme na lang. Di ba? O, ito, tuloy natin. Totoo lang po, minsan kasi inuuto nila yung parang perspective na hindi pa kayo nabigyan ng ayuda. Doon po napunta yung inutang na 18 billion daw, pati mga binitang assets. Kalukuhan po yun. Kung mayor, alam niyo po sa buong Pilipinas, Maynila lang ang umutang at nagbenta ng mga ari-arian. Sa buong Pilipinas daw, Manila lang ang umutang at nagbenta ng ari-arian. Aba! Oh, so anong rason kaya ka pumasok pagka mayor? Babawiin mo yung mga nabenta? Or magpapasok ka ng negosyo mong kalugina? Di ba? Oh, anong rason, Sam Versosa, na pumasok kapag ka mayor, babawiin mo yung bininta? Nung congressman ka nga, ni isang batas, wala kang naipasa. O, paano pa pag naging mayor ka? O, baka magulat na lang kami, pasukan mo ng Maserati business yung Maynila. Kasi narinig ko mismo sa bunganga mo, matagal ka na palang humiling na kumuha ng permit at kumuha ng dokumento kasi magtayo ka ng Maserati business. O Maserati business po, ibig sabihin po ng Maserati business, yun po yung business na kung saan sports car po yun, na kung saan ay hindi niya matayo-tayo sa Maynila, na kung saan natayo lamang niya sa EDSA, at ang pinaka-main po niyan ay nasa San Juan City, no? Ang Maserati. Di ba? Oh. City, never umutang. Ang Makati, never nagbenta ng arihan, never umutang. Yung Pasig City, Mayor Vico na napakatinong mayor. Siyempre matatalino sila. Ba't nila may benta yung ari-arian? Hindi sila nagbenta. Hindi sila nangutang. Anong gagawin mo pag magaling kang mayor? Anong gagawin daw pag malaking mayor? Bakit? Hindi mo itanong noon nung pag-upo ni Isko, may pondo ba ang Maynila? Saan kukuha si Isko nang ibigay niya sa taong bayan? Saan kukuha si Isko nang ipapakain niya sa mga Manilenyo noong pandemya? Wala ngang pera ang Maynila. Biruin nyo, pagpasok na ni Isko sa Maynila, ultimo kanal, ang baho eh. Di ba? Bakit hindi mo itanong kay Erap yan? Tignan mo, kumukuha ng budget si Erap dahil naglilinis ng ilog at dagat, pero poke ng inang yan, may nagtapon palang basura sa unahan, tapos siya sumusunod, naninibot lang. No, baka nakalimutan nyo yun. Si Erap, may budget yun, sumasakay ng barko o bangka, tapos nagsisibot-sibot ng basura, naglilinis daw. Ending, meron palang naguhulog sa unahan, nahuli ng media. Tinanong si Kuya, bakit nagtapon ka? Sabi kasi ni Mayor, itapon daw kasi sisibutin naman daw din nila. Di ba? Ito pa, sige. Pag-allocate ka lang ng pondo, yung dapat para dito sa project na to, ilagay mo sa ayuda. Ganun lang kasimple yun. Ngayon, hindi ko alam kung bakit pinahon nila ng sobra-sobra sa utang. Ngayon sila ba magbabayad doon? Hindi. Mga taong bayan. Mahirap na nga, lalo pa naghihirap. Sa tagal ko tumutulong. Sabi niya, sino daw magbayad nung 18 billion? Taong bayan. Ano pang purpose mo? Ba tumakbo ka pang mayor? Hindi rin naman para ikaw ang magbayad. Taong bayan lang din naman pala. Di ibalik na lang si Yorme. Kaya nga sabi ni Yorme, Hani, umalis ka dyan. Ako na lang magbayad. Napagod ka pala magbayad eh. Di ba? So anong purpose mo nga? Bakit ka pumasok pagka mayor ng Maynila? Para saan?
Di ba? Kasi kung ang idadahilan mo, papasok ang mayor sa Maynila kasi gagawin mong 2,000 ang ayuda ng mga senior. Bakit? Senior lang bang nangangailangan? Paano naman yung mga PWD? Yeah? Paano naman yung mga single parent? Paano naman yung mga estudyante na nangangailangan ng tuition? So, hindi tama na basihan at hindi sapat na basihan yan, Sam Bersosa, na papasok ang mayor at ang plataforma mo ay para lang sa ayuda ng mga senior citizen, gagawin mong 2,000 monthly. Kasi unat sampul, hindi lang po senior citizen ang nangangailangan. Nandyan ang mga person with disability, nandyan ang mga single parents, nandyan ang mga estudyante, nandyan ang mga magulang na nagpapaaral. Di ba? Nandyan ang mga vendors. Oh, nandyan ang mga lokal ng Maynila na nangangailangan. Kaya hindi mo pwedeng gawing plataforma yan. Gusto ng taga Maynila at gusto ng Manilenyo yung pangkalahatan, yung subok na, may nasubukan at may napatunayan. Hindi yan namin kailangan sa Maynila yung magpapasikat. Dapat kung gusto mong makilala at mahalin ka ng tao, tumakbo ka dapat munang barangay chairman. 'Di ba? Dapat pinatunayan mo po muna 'yan doon sa barangay na kung saan ka nabilong sa Sampaloc, doon ka muna nagpapasikat. Kasi sa Maynila hangga't hindi ka dumaan sa mababa, hindi ka tanggapin sa taas. 'Yun si Yorme dumaan pagkakagawa pagka city councilor 'yan. Oo, ilang beses din natalo 'yan. Hanggang sa naging mayor. Ikaw naging congressman ka dahil lang sa wawawin ni Willie Rebillame kaya ka nanalo. Nung nanalo kang congressman, isang batas, wala kang naipasa. Tapos ngayon, tatakbo kang mayor. Bakit? Ano bang nagawa mo sa barangay ng Sampaloc, yung pagbibigay mo ng tulong? Take note, kung gusto mong maging mayor, dapat buong Maynila ang binigyan mo ng serbisyo, yung mga, ano ba yung mga car niya, yung mga pagbigay-bigay ng mga cart? Dapat buong Maynila, hindi yung Sampaloc lang. Kahit nga sa Sampaloc mismo, pag tumakbo kang chairman, di ka nga manalo doon. Bakit? Bakit ka mananalo chairman sa Sampaloc? Hindi ka nga kilala. Diba? Sa award, papansin yan. Ginamit na naman si Isko. Lumapit siya para lang masabing mabait siya at sports. Alam naman natin na sinisira niya si Isko. After niya kay Isko, punta tayo Tondo, banat na naman yan kay Isko. Kaya nga, di ba, Ma'am Percel? Nasaan kaya yung pondo ni SB ng party list? Wala naman tayong nakitang proyekto. Baka yung pinamigay niya ngayon galing sa pondo ng party list. Sir Federico, yun nga din ang tanong ko, Sir Federico. Naging congressman pala siya. Ang tanong, ni isang batas, wala nga siyang naipasa. Di ba? Tapos sasabihin mo, nanghingi kami ng bigas dito Santa Ana, hindi kami nabigyan kasi wala daw ticket. May ticket pala. Akala ko pala ibinigay para sa tao. Bakit may ticket? Yun lang. 'Di ba? Guys, wag abot SB bobo, sabi ni Sir Jeffrey. 'Di ba? Tama ba ako? Mali. Ngayon na humusga, mga kababayan. So tapos na tayo kay SB ha. Tapos na tayo kay Yorme.